Hello mga hagala, magandang araw sa inyong lahat dyan, mga nanonood all over the world. So itong ating vlog ngayon ay sumakay tayo ng jeep, tapos papakita ko lang mo sa inyo yung lugar na madadaanan. So ano nga ba yung sinakyan kong jeep? Ang ruta nito ay Matina, Pangi. Yes, Matina, Pangi. So ang madadaanan ng Matina, Pangi ay dito tayo sumakay sa may Boulevard of Broken Dreams. Next is San Pedro Street, kung saan makikita nyo ang madadaanan natin ngayon ay walang mga ganyan na, walang mga head wires, underground cabling system. So yun po yung San Pedro Street, and right after sa San Pedro Street liliko po ito sa Quirino Avenue hanggang makarating sa tulay na tawagin ay Generoso Bridge. Basta ayan, tas after nung Generoso Bridge ay magsisimula ng tatahakin ang kahabaan ng MacArthur Highway. Kasi yung MacArthur Highway, ang dolo nitong jeep na to ay hanggang Matina Crossing. Kasi Matina, Pangi lang mo sila mga hagala. Pero yun lang, bali ikakrap ko lang yung mga video, no? Hindi ko siya idedire-diretso hanggang Matina Crossing kasi sobrang layo nun. So possible na hindi tayo aabot doon ng alas 5 sa sobrang traffic na ngayon. Alas 4 pa lang pero rush hour na dito. Time check, alas 4:12. Kung napapansin mo ninyo, para sa mga taga Davao ka man o baka hindi ka taga Davao, dito sa lugar namin sa city, as you can see, wala kayong masyadong nakikitang jeep, kunti lang, no? More on mga private vehicles in the taxi. Tapos dito sa Davao merong truck ban ho dito sa araw. Meron silang exclusive hours lang talaga na pwede silang dumaan sa mga main roads of Davao. So madaling araw, no? Gabi hanggang madaling araw. Kahit sa Saturday and Sunday hindi ko pa siya napansin, hindi ko pa alam kung meron pala dumadaan ng mga trucks yung yung mga heavy trucks like mga 10-wheelers, mga ganon. Kung magtatanong ko kayo, kung minsan kunyari kayo taga Panabo City, Davao, taga Tagum City, Metro Davao, di ba? Metro Davao na ang tawag ngayon sa Tagum. So ito na pala mga kagala, ito yung San Pedro Street kung saan underground cabling. Yan ang sinasabi ko sa inyo na wala kayong makikita ang underground, wala kayong makikita ang head wire. No more gawad ng kuryente sa itaas. Ito yung namin, humble city hall, humble home. So balikan natin yung yung trucks. So kung kayo napapaisip or nagtatanong dyan, paano naman yung mga taga Tagum, Davao, taga Panabo, taga Jensan, Digos na pupunta sa and vice versa. Ulitin ko, paano yung mga taga Tagum City, Panabo City for example, pupunta ng Jensan, tas araw, alangan naman na antayin kayo lang madaling araw, diba? Para lang makadaan sa Davao. Of course, pwede nyo i-access ang natin, main road, I mean yung diversion road sa Davao para makaputang Jensan, Digos, and vice versa. So San Pedro Street, si Imrecto Street, Iloste Street is is among those oldest streets sa Davao. Pinakalumang mga kalye, pinakamaraming mga establishments. Mga hagala, ito yung tinutukoy ko ha. Itong San Pedro Street na to in particular, ito talaga yung nakikita ko na daan doon sa may Bacolod City. So shout out if you are from Bacolod City and you are watching this. Ito yung tinutukoy ko doon sa aking vlog na napakataas sa downtown city ng Iloilo. Pertaining to mga gusali hindi sa underground cabling system. Baka may magagalit, may magsabi naman dyan na taga Davao na ang layo naman ng kalye na yan sa pagkalye ng Bacolod City downtown.
I'm seeing about buildings. Hindi ko kasamang underground cabling mga kagala. Tsaka sa linis ng kalye, no? We're not talking about cleanliness and cleanliness. Kasama na rin kasi sa beautification ang pagtanggal ng gawad ng kuryente. Para malinis yung kalsada, kita nyo naman, di ba? Tingnan natin. Napakalinis yung kalsada. Pwede kang dyan, humilata. Tuhon na yan, pwede kang magdala ng banig, pwede kang magdala ng anything na pwede mong ilatag dyan, carpet whatsoever, para tas mag-picnic ka na kung hindi bawal, no? Pero I guess bawal yata, not sure, kasi may mga pa rin naman, may mga homeless din dito sa Davao natutulog paggabi sa lugar, sa daan. So napakaganda ng kalye ng San Pedro, lalo tignan, kahit pa mga pinaglumaan ay mga buildings dito like mga early 1950s pa to, no? Mga 1960s to 70s, pero napakalinis tignan, napakaganda dahil nga nawala na yung gawad ng kuryente. So ngayon, yung sinasabi ko naman, nakahawig na talaga siya ng Iloilo, Bacolod Street. Yung kalye, dahil nasa mga gusali. Kalye, tapos gusali. Tapos one way din ba? Hindi ko napansin kung may one way ba doon. Parang one way siya. So gusto ko rin sanang ihambing itong tawag nito na itong kalye ng Davao na CM Recto, San Pedro Street, Ilustre, or ang ating Magallanes Street dito sa Davao. Gusto ko sana siyang ihambing sa Iloilo City. Pero wala ang layo. Ganda lang kasi para sa akin ang beauty is subjective mga kagala. May mga tao kasi na ang gusto nilang ang beauty para sa kayong ganda kasi yung bagong building, bagong gusali for example, yung mga modern establishments and buildings. So kapag pupunta ako sa city proper ng Iloilo, hindi siya moderno, no? Hindi siya kagaya ng kalye ng Cebu, hindi siya kagaya ng kalye ng Mega World Avenue sa Mandurriao, hindi siya kagaya ng kalye ng BGC yun. So hindi siya kagaya nun. So hindi siya modernong hindi siya modern structure or modernong mga establishment and mga gusali ang makikita mo sa city proper Iloilo. Doon sa may Calle Real kasi luma siya, but still I find it very pa rin amazing, no? I find it very attractive pa rin. Kasi dahil nga sa kanyang structure, yung kanyang disenyo, no? Lakas maka-old Spanish era ang kanilang Calle Real. May nakita ako noon sa may sa Cebu naman, yung sa may Jaco Salim, Recolitos, saan pa ba? Sa may Colon na hindi masyado ang Colon actually ang Colon siya parang bagong siya, parang nasa mga 1900s lang, so still bago pa rin yun. Ang tinutukoy ko kasi na yung disenyo is yung parang yung luma talaga, like mga 1800s to 700s, no? 1600s something. I don't know yung sa Iloilo City kung kailan lang ba yun itinayo ng mga Espanyol or ng mga taga Iloilo. Correct me, pakikomment nga dyan mga kagala, although kasi wala na akong oras para manood ng Wikipedia. Tinamad ako for this video. So masasabi ko na maganda pa rin ang kalye ng tawag nito, Calle Real, kahit pa siya ay luma. Kasi yun na nga, gusto ko nga yung ganung is na kasi ang ganda, napaka historical or para kung bumalik sa mga lumang panagkapanahonan. So dito sa Davao wala tayong makikitang ganun, no? Saan ba? Meron ba tayong mga Hispanic tawag nito? Mga Spanish designed or Spanish inspired na mga establishments sa Davao? So far wala, no? Palibasa kasi ang may gawa nitong mga gusali ito, mga Chinese kasi yung mga first na mga nag-i-invent ko ng mga negosyo, mga gusali sa Davao. So yun, bali Bacolod City. So Bacolod City is hindi siya nagkakalayo, founded, no, in the cityhood. For example, 1937 or 1936 ang Davao City naging cityhood, tapos si Bacolod naman is 1937 or 1930. Basta nasa 1930s, no? Bacolod City, Davao City, tsaka sino pa ba yung yung nabasa ko na yung kanyang cityhood ay ganun din, no? Basta so yung dalawang yun na yun, nakitaan ko talaga siya ng resemblance sa downtown area, downtown proper. So mga taga Davao dyan, isihan nyo lang, huwag kayong magalit sa akin dahil sinabi kong
Davao City in Bacolod. So magandang Bacolod in fairness. Yan lang talaga ang ano, yung mga you know, pag titingnan mo yung mga ganyan nilang lugar, wala kang makikita. Makikita mo talaga mga ano, mga basura, mga hindi nawawalisan ng mga kalat. I don't know kung meron ba talagang budget ang Bacolod City for that, pero feeling ko I don't know, kasi mayaman naman eh. Kung titingnan mo yung ano, yung economy ng Bacolod, napakataas, no? Napakayaman nila. First class highly urbanized city with 600,000 population. So napakayaman nun. Tsaka hindi mo naman masabi na walang tumatanggap ng ano, trabaho na magwawalis street sweeper, kasi kung titingnan mo yung kalsada nila, ang daming mga tao na alam mo talagang walang pinagkakakitaan. Ito sila, for example, yan sila, diba? Di naman yan sila mayaman, di naman sila mga mapera, diba? Hindi naman si Kuya, di naman yan sila mapera, di naman sila, ibig sabihin, di naman sila mga milyonaryo or mga mukhang mga sosyalan ng mga mukha. Pero makikita mo silang ano, okay sa buhay nila, diba? Hindi mo maaninan sa kanya ang lungkot ng mukha, diba? O, wala lang, nagbubukas na siya ng sako, excited siyang maglatag ng kanyang mga panindang sapatos, at alam niyang may mamimili, parang ganun, diba? Yan, ganun lang ang buhay dito sa Davao. Like, wala, ano lang siya, balance lang, no? Hindi siya mahirap, hindi rin siya mayaman, pero maraming mayaman din. Yun nga lang, low-key lang ang mga mayayaman din sa Davao. Same with ano din, no, Iloilo, no? Ang sabi ng mga komentor, mataas din ang ano, ang mababa ang poverty incidence. Tapos Iloilo daw ang may daw ang gamit kong daw kasi hindi ko pa siya nakita sa Wikipedia. Ganun ho tayo mga gala. Pag wala pa tayong nababasang legit source ng mga articles, so syempre gagamit muna tayo ng daw, diba? Daw means narinig lang. So pag sinabing daw, hindi tayo 100% convinced, diba? So pero hindi rin tayo nagdududa. Daw lang. So sabi ng mga Ilonggo, I mean mga taga Iloilo, is titigilan ko ng kagagamit ng Ilonggo kasi hindi naman kasi lahat pala ng Ilonggo from Iloilo, no? So Negros and the Panay Island is Ilonggo, Karaya, Hiligay. Okay. So sabi ng mga taga Iloilo is Iloilo City ang may pinakamataas na bilang, no, ng mga mayayaman or may kaya sa buhay. So maganda kung gano'n, no? Like kasi hindi ko siya naramdaman like parang masasagasaan ka ng mga high-end na mga sasakyan, ng mga tawag nito, yung mga supercar, no? Yung mga mayaba, mga nagyayabangan, parang umaastang akala mo hindi natatabla ng bala. Hindi, joke lang. Ang ibig ko sabihin nun, wala akong nararamdaman ganun. Wala akong, kasi alam naman tayo mga tao, di ba, meron tayong enerhiya na nakakasagap tayo, no, ng enerhiyang may kayabangan. Ganun. Pero doon sa Iloilo, so far napaka-humble. Tapos di ba dapat pag nalaman nila taga Davao ako, ibig ko sabihin dayo ka, parang tapos naghahanap, tapos wala talaga sa itsura ko na vlogger. I mean, wala talaga, wala akong, never ako nagpo-possess ng anything na para mamumukhang vlogger ako, no. Wala lang, baga nakachinelas lang, naglalakad, sling bag na maliit, ganun lang, no. Tapos damit pa ulit-ulit, pabalik-balik, wash and wear, ganun. Pero hindi ako nakaramdam na ako'y minamata so far talaga. Kaya iyan ang isa talaga sa parang nakakatunaw ng puso na ano siya, nakakatunaw ng puso sa about Iloilo, no? Talagang galing naman. Galing naman ang Iloilo. Totoo yan. Hindi ako nakaramdam ng pangmamata, yung i-hate ko ako na pinatatakutan, ganun. Tapos tininan sa itsura. May yung ano, yung babae nga sa akin, di ba naalala nyo may vlog ako doon, galing akong Lapos na sasakay sana na ng paskat papuntang Bacolod na ako'y naiwanan. Tapos balik ulit ako doon sa may Kapitolyo kasi hindi hindi ako makapuntang Bacolod noon kasi kinabukasan, next other day, the next following day, flight ko na pa Davao. So ngayon, meron dong babae nga talaga na pinagtanungan ko na si Madam. Bali, bumaba siya sa sasakyan. Basta magandang sa, ano yun, parang, basta SUV, no? So, ngayon, parang binaba siya, parang pinadrop siya, kasi galing daw sila ng ano, kasi naitanong ko din kung sino yung kasama niya, parang, bakit siya nag-commute? May sasakyan naman siya. Sabi niya, meron pa yung iahatid daw na ibang relatives, tapos, sabi niya, sasamahan niyo na lang daw ako. Parang total din naman, one way lang din daw siya papuntang Tabok ba yun? Tagpak. Basta yung, mga kagala, yung terminal ng bus papuntang, tawag nito, papuntang Dumangas. So, yun, social ni Madam, social. Pero naka-jeep siya, tapos professional din siya makipag-usap, magsalita. Parang, yung ano ba, yung din professional, no?
So yun na yun, alam niyo na yun siguro ibig ko sabihin. Professional and very formal siyang magsalita. Tapos sabi niya, tapos syempre nung huli siguro mga couple of sentences no na bakit pala ganito. Tapos nung huli syempre tinanong niya ako, taga saan ka pala? Kasi nagtatagalog ako, tapos diba, hindi naman Tagalog talaga na purong alam niyo na Tagalog, hindi naman talaga siya Manilinial or Manila accent, diba? So sabi niya, taga saan ka pala? Taga saan ka pala? Sabi ko, taga Davao. Ah, okay. Yun. Sige ha, o siya, sama ka na sa akin, sabay na tayo, sabi niya. Dalawang sakay natin, bababa tayo ng Haro, tapos sa Haro, sasakay tayo ng jeep papunta dun sa may babaan mo ng jeep, ay bus papuntang Dumangas. Tapos yun, nilibre ako ni Madam. Isa lang yun sa napakadaming mga tao na napagtanungan ko. So wala akong na experience na pangmamata. Galing. Very good, nice one, Iloilo. Kaya, dala ko yung ganong experience. Walang perfectong lugar, totoo yan, seryoso. Walang perfectong lugar. May mga flaws talaga yan. May mga good and bad or mga dark sides talaga yan. So it just happened na ang na-experience ko doon lahat magaganda. Kaya ano pa bang sasabihin ko? Siyempre maganda, ganun yun di ba? Tanga lang. Ang gaganda ng mga na-experience mo, tapos sasabihin mo pangit. Siyempre hindi, di ba? Sa sa reality nga yung for example, yung alam niyo sa Iloilo habang ako nagva-vlog, habang ako while I'm spitting facts like yung mga nakikita ko sa daan, yung mga realidad doon, yun nga, may mga parang mararamdaman mo yung depression ng mga tao, yun nga, parang nawawala sila sa kapinuan, parang ramdam mo talaga na nalilipasan ng gutom. Alam mo yung ganung nakakaawa, like may mga nagbubungkal ng ng tawag nito, mga basurahan sa SM. Alam niyo yung mga gala na nakakalungkot siya. Kumbaga senaryo siya ba na bilang isang mahirap din, wala din, kumbaga wala lang, nararamdaman ko na sakit sa puso, para sakit sa puso, yung basta yung sama ng loob sa sarili ko na parang kumbaga nakaginti, like wala akong pera. Kung may pera lang sana walang problema, hindi ko pwede ako makapagbigay sa kahit isang araw man lang, makatitin sila ng kahit paano, di ba, konti, hindi na sila mangangalkal ng basura. Tapos yung mga lumalapit sa akin, mga bitbit ko, yung mga barya-barya lang, alam yung mga hagala, like ayun, talagang very disturbing siya, scenario. Disturbing ba, like yung nakakaawa ba, ganun. Hindi yun disturbing na disturbo ka sa iyong pananahimik, hindi po yun. Pwede nyo i-search yata dyan, parang basta yun ang pinatukoy ko sa disturbing. Very disturbing scenario, nakakaawa, parang ganun, para sa akin. So yun, may nagtanong sa akin kung saan daw papunta yung lugar, ganito ganyan. Tapos sabi ko, tapos kung ko siya, may something din sa kanya. Sabi ko, ano yun, parang alam mo yun. So syempre marami naman din kasing factor bakit nawala sa katinaan yung tao. Dahil sa kulang nga sa kain, nalipasan ng gutom, yung iba kakapanganak, tapos may mga hindi magandang experience, marami mga problema, depression. So kaya nawala sa tamang pag-iisip yung mga tao. Yun lang pero mayaman ang Bacolod. Yun nga lang, sabi nga nila, what is progress when you can only give, basta sige Bisaya, ko na lang, Tagalogin ko na lang ha. Yung nabasa kong quotes ni Digong. Aanhin mo daw yung yaman ng isang lugar or progress ng isang lugar kung ang makikinabang lang ay ang mga mayayaman, di ba? Aanhin mo yung progress ng lugar kung hindi siya makaabot, hindi siya makarating. Aanhin mo yung progresibong lugar mo kung hindi rin makakarating ang progress ng syudad, ng lugar hanggang sa pinakamahirap, di ba? So yan ang pinatukoy ko. So for example, Iloilo City, syempre kahit pa sabihin natin na may pinakamataas na mga bilang ng mayayaman sa ang Iloilo City sa Pilipinas, still meron pa rin silang mahihirap doon. Poverty incidence, when it comes to poverty incidence, hindi ko pa siya hanap talaga yung tamang ibig sabihin ng poverty incidence, pero may nag-comment sa akin at ako naman ay naniniwala sa kanya na tama yung kanyang sinabing definition or interpretation or meaning ng poverty incidence. Poverty incidence is yung mga tao na hindi kayang bumili ng mga basic necessities, di ba? Mga basic needs. So ano nga ba yung mga basic needs and basic necessities? Yun po yung panggamot, pambiling gamot, pambiling pagkain, pambiling ulam, kuryente, bahay at damit, tsaka edukasyon.
So ang Iloilo City, meron silang 4% poverty incidence. So ibig sabihin, marami din yun ha. For example, sa 100,000, so ganito na lang, gagawin nating kumbaga tinamban ba, no? So, 100,000 katao, 4% dyan ay 4,000. Tama. So, 4,000 tapos 400,000 ang kanilang population. So, ano natin yan? Times. So, 4 times 4,000. So, merong 16,000 katao. So, yung 16,000 katao na mga mahihirap poverty incidence sa Iloilo City. So, possible sila yung recipient ng purpose ng mga programa ng DSWD at saka ng libre, no, sa gobyerno. I don't know. Pero yung 16% na yun, 16,000 na mga taga Iloilo na bilong sila sa poverty incidence, meaning poorest of the poor talaga yung kailangan poverty line below. So ngayon, at least meron silang park na maganda ba, no? Pag natutulog sila sa esplanade, kung meron man, so far wala nakita, no? Parang masarap matulog sa esplanade kasi malinis, alam niyo yun. Pwede kang matulog sa tawag nito, sa park. Kasi malinis, maganda, safe, parang ganun. Just like here in Davao, mga homeless dito sa Davao, napaka-safe nilang matutulog dito sa mga kalye kasi wala nga mga tarantado dito nang titrip, no, sa mga kaawa-awa mga tao na wala namang ginawa kundi matulog lang sa kalsada. So, meron ako napanood na vlog, Sin 5 vlog ba? Iba sa Pilipino siya, no, Bisaya, tapos doon siya sa Japan ngayon nagtatrabaho. Tapos nakita niya yung dark side ng ano bang kapital ng Japan? Wait lang ha. Osaka, Nagoya, and sorry. Wait lang. Okay, buffer tayo. Ayun, no, so Tokyo pala. So ngayon sa Tokyo, yung tao, yung Pinoy na yun na vlogger na pinapakita niya sa atin, no, sa mga follower niya kung anong hitsura ng anong dark side ng Japan. So yun nga, sobrang kalasingan, natutulog lang sa kalsada. May mga homeless area pero hindi sa Tokyo, parang medyo tago, no, malayong lugar daw yun. Pero yung mga tinutukoy niya natutulog sa kalsada, doon na naabutan ng umaga, nasikatan ng araw. Kasi sa sobrang kalasingan. Tapos may mga nag-comment doon, mostly, no, sa nagsasabi na okay lang sa Japan matutulog ka sa sobrang kalasingan sa kalsada. Kasi safe ang Japan, walang mga gago doon kagaya dito sa Pilipinas na subukang matulog sa Cubao, sa Ermita. Ang ganun, di ba? Na sobrang lasing ka, tapos ganun ka kaganda, di ba? Ganun ka sexy, ganun kaliit ang mga palda, napatay kang bata ka, di ba? Same din sa lalaki. Hindi siya safe ang Pilipinas sa mga taong sobrang naglalasing na may hitsura, no? Pero kung taong grasa ka, di ka na papagkalaman yan kasi taong grasa naman, di ba? Hirap yan paliguan, makakaubos ka pa ng ilang baritang sabon, tsaka ilang shampoo sa shake, di ba? Bago mapabango yan at magawa nyo ng mga karantaluhan, no? So doon sa Japan walang ganun, kaya safe sila. So yun lang, no? Everybody or every place has a dark side talaga yan. So yun lang siguro mga hagala, maraming salamat. So naipakita ko na sa inyo for today's video yung lugar, no, yung Boulevard, San Pedro Street at Quirino Avenue. Yan ang Quirino Avenue, Bangkirohan, yung maraming tao. Bangkirohan Public Market. Asa tumigat to mga tao dres ban. Nalagay tayo mga tao dre anan nabok. Bangkirohan. So yun lang, no, bali sana nagustuhan nyo ang vlog na ginawa ko kasi ako okay lang, nagustuhan ko lang din siya kapag lang din review, wake up bayad na ako yun, dre lang ko koy, kaya sonahan, no, grabahan.